Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Lee Eugene ng South Korea. Sa video natin today, talaga namang napaka-importante ng video natin today para sa mga EPS worker dito sa South Korea. Ang mga EPS worker po, meron po silang tinatawag na Sanghae Bohom o Casualty Insurance sa Samsung. Ano ba yung Casualty Insurance? Yan po yung binabayaran ng EPS worker kada kontrata niya. Halimbawa, sa first 3 years na contract niya, magbabayad lang siya one time. Usually, 20,000 to 25,000 won lang yung amount niya. Depende sa age, nagbabago po siya. Pero ang coverage po niya is within the contract niya. Halimbawa, sa 3 years contract niya, naka-insured siya within 3 years. Napakaganda po ng insurance na to. Samsung Insurance po siya. Ibig sabihin po niyan, kapag halimbawa po na wag naman nating sabihin, namatay po yung ating kababayan na EPS worker dito sa Korea or kaya naman sa labas ng South Korea, halimbawa sa Pilipinas, sa ibang bansa, namatay po siya, may malaking pera po makukuha ang inyong pamilya kung nagbayad po kayo. So sa video na to, ituturo ko po or i-inform ko po kayo kung ano ba yung insurance na to kasi karamihan sa mga EPS worker natin hindi po alam yung about sa insurance na to. Lately po kasi meron po akong isang EPS worker na handle. Namatay po siya dito sa South Korea. Kinontak po ako ng asawa niya at in-inform po sa akin na namatay daw po yung asawa niya dito sa Korea. So, tinanong ko po, anong kinamatay ng asawa mo? Ang sabi niya, through cardiac arrest or natulog lang tapos hindi na siya nagising. So, pag ganun po kasi, meron po siyang 30 million won ang makukuha ng pamilya niya sa Pilipinas. So, syempre sa una hindi ko po sinabi dun sa asawa. Dahil syempre, kailangan po muna natin i-check kung talagang nagbayad ba siya or naka-insured siya sa insurance. Chinek po namin yung Samsung niya. Kaya lang, unfortunately, etong EPS worker po natin ay sincere. Bumalik siya ng South Korea ng 2023, namatay po siya ng 2024. Unfortunately, hindi po siya nagbayad ng 400,000. Hindi din po siya nagbayad ng Sanghae Bohom or Casualty Insurance. Magkano po ba yon? Chinek po namin kung nakapagbayad po siya ng 25,000 won isang beses lang, meron po sanang makukuhang 30 million won yung pamilya niyang naiwan sa Pilipinas. Kaya lang unfortunately, hindi po siya nagbayad. So in short, wala pong nakuhang pera yung pamilya niya sa Pilipinas, Samsung Insurance. So ano nga ba yung Sanghae Bohom na yan o yung Casualty Insurance? At kailan ba siya binabayaran or paano ba siya binabayaran at paano ba siya i-claim? Yan yung malalaman ninyo sa video natin today. Ang Sanghae Bohom po, yan po yung casualty insurance. Yan po yung binabayaran natin sa Samsung. Para sa mga EPS worker lamang po yan. Itong insurance po nito ay Samsung. Napakaganda po ng coverage ng insurance po niya. Nakakainggit nga po sila kasi EPS worker, napakamura. Pero ang laki-laki ng benefits na makukuha. So, halimbawa, si EPS, dumating po siya dito sa South Korea, first timer. Ang unang kontrata po niya usually 3 years. Sa first 3 years po niya, employer po yung nag-aasikaso niyan. Si employer po yung nag-a-apply ng 400,000 niya at si employer din po yung nag-a-apply para sa kanyang Sanghae Bohom. Pero dinededuct po yan sa bangko po ninyo. Yung Sanghae Bohom usually makikita nyo po yan nakadeduct po sa inyong passbook. After po ng first contract ni worker na 3 years, meron po siyang extension na 1 year and 10 months. This time, hindi na po siya tutulungan ng employer na i-apply po yan. Kasi hindi na po yan obligasyon ng employer na i-apply. So, ibig sabihin, sa 1 year, 10 months extension mo, na-extend ka na, kailangan mo nang i-apply yung Sanghae Bohom mo. Katapos, halimbawa, natapos mo yung 4 years and 10 months, umuwi ka ng Pilipinas, bumalik ka ng South Korea, the first 3 years mo, si worker na po ang magbabayad or si worker na po yung mag-a-apply ng inyong Sanghae Bohom tsaka yung 400,000. So, kung kayo po ay sincere at bumalik sa South Korea, wag nyo na pong hintayin yung employer nyo na siya yung mag-apply para sa 400,000 tsaka sa Sanghae Bohom dahil hindi po niya yung trabaho. So, may mga worker na, kaya hindi ko na nabayaran dahil yung employer ko hindi naman niya in-apply. Hindi po siya obligasyon ng employer. So, sa mga EPS worker natin, kung kayo ay sincere at bumalik sa South Korea,
make it sure na kontakin po ninyo yung Samsung para bayaran yung 400,000 won at saka yung Sanghe Bohong po ninyo. Minsan kasi may mga EPS worker na hindi na lang ako magbabayad kasi sayang naman yung 400,000. Sa totoo lang, wag nyo pong isipin yung pera kasi makukuha nyo naman po yan kapag umuwi po kayo ng South Korea. Isipin nyo na lang na halimbawa kung may mangyari sa inyong hindi naman natin inaasahan, at least meron pong makukuhang pera yung pamilya mo sa Korea. After nyo po masincere, tapos the first contract mo is 3 years. So, mag-extend ka po ng another 1 year and 10 months. So, 1 year, after mo ma-extend ng 1 year and 10 months, si EPS pa rin po yung dapat na mag-apply para sa Sanghe Bohong. So, magkano po siya? One payment lang siya, one-time payment lang siya kada contract mo, amounting to 20,000 hanggang 25,000 depende sa age mo. So, kung magkano po yung dapat mong bayaran for exact amount, kontakin na lamang po yung Samsung Insurance. Paano ba siya? O magkano ba yung usually nakukuha ng pamilya sa mga ganitong insurance? Ang Sanghe Bohong po, yan po yung namatay yung EPS worker, pero hindi po not related sa trabaho. So, hindi siya dapat related sa trabaho. Halimbawa, kung si worker po ay namatay, pero hindi habang nagtatrabaho, namatay po siyang bigla, automatic, meron pong 30 million won na makukuha yung pamilya mo. Kapag naman po na aksidente yung worker, tapos na hospital, tapos namatay, meron po siyang makukuhang 15 million won. Inform ko lamang po kayo na hindi po ako empleyado ng Samsung Insurance. So, mas maganda po, for more information, tawagan nyo po yung Samsung. Yung sa akin po, based lamang po sa mga cases na nahawakan ko. Ito po yung mga cases na nahawakan ko na nakakuha kami ng pera. Halimbawa, yung isang cases po na nahawakan ko is nag-drive po siya ng laseng. Pagkatapos na aksidente po siya, una na hospital po siya, na-hospitalize siya, na-confine siya sa hospital, tapos na-comatose po siya, tapos inuwi po siya ng Pilipinas ng comatose, namatay po siya sa Pilipinas. So, sa case na yon, meron po kaming nakuha na less than 1 million pesos yung pamilya niya. Pagkatapos, halimbawa, tulad ng sinabi ko kanina, natulog lang po siya at hindi na po siya nagising, namatay po siya sa South Korea, meron pong makukuha yung pamilya niya ng mahigit 1 million pesos. Pagkatapos, halimbawa, kung within sa kontrata mo, nagbakasyon ka sa Pilipinas, tapos sa Pilipinas namatay ka. Yon, meron din po siyang makukuhang pera. Or kaya naman, halimbawa, nagbakasyon ka sa ibang bansa, tapos na-aksidente ka, tapos namatay ka, meron din po yung nakukuhang pera. So, iba-iba po yung case. Kaya usually, ang ina-advise namin sa EPS worker, kapag po yung pamilya nyo na EPS worker ay namatay, kumontak po kayo sa Samsung or kaya kumontak po kayo ng kahit sino dito sa South Korea para ma-check natin kung meron po ba makukuhang pera yung inyong pamilya o wala. Halimbawa po na insured, chinek natin, insured yung pamilya mong EPS worker na namatay, sino ba dapat ang mag-claim ng pera? Una, kapag kasal po yung EPS worker, yung asawa po niya ang pwedeng mag-claim ng pera niya. Or kaya naman, kung hindi po siya kasal, is either yung nanay niya or yung tatay niya. Ano katagal ba yung proseso? So, kapag ang EPS worker po ay halimbawa, namatay po siya, tapos meron po siyang nagbayad siya ng 400,000 won sa Samsung, makukuha po yan within 2 weeks. Pagkatapos, halimbawa na yung cause of death niya ay pasok sa Sanghe Bohong o casualty insurance, usually based to my experience na tatapos po namin yan ng 1 month to 2 months. Depende dun sa requirements na available ng pamilya. Paano po marireceive yung pera? Usually, kapag natapos na po natin na i-apply po yan, ipapadala po ng Samsung yung pera doon sa bangko ng pamilya ng EPS na nag-apply. Ano ba yung mai-advise natin sa family ng EPS worker? Una po, kung ang asawa nyo po ay namatay sa Korea or kaya nagkasakit or kaya na-confine sa Korea,
kailangan po i-secured po ninyo yung mga hospital records po niya or yung death certificate po niya na makukuha sa South Korea. Usually, kapag kumari ka niya na namatay or kaya na-hospitalize sa South Korea, tinutulungan po yan ng OWA. Make it sure na hingin nyo po sa OWA yung mga hospital records po niya tsaka yung Korean death certificate po niya kasi kakailanganin nyo po yun later. Ano naman po yung maya-advise ko sa mga EPS worker natin sa South Korea? Mas maganda po na i-inform nyo po yung inyong pamilya sa Pilipinas regarding sa insurance nito. Inform nyo po sa kanila na meron kayong ganitong insurance na if ever, wag naman sana may mangyari sa inyong masama at namatay kayo, maaari po siyang i-apply ng family member ninyo sa Pilipinas. Kasi marami po akong cases na nahawakan na ganyan na hindi po alam ng family members na meron po silang insurance na maaaring i-apply na ganito. Tulad ng isang case na nahawakan ko, umuwi po siya ng Pilipinas na hindi po niya alam na meron palang makukuhang pera yung asawa niya dahil namatay yung asawa niya. Fortunately, na kinontak niya po ako at na-check namin na meron pa dapat siyang perang makukuha. So, sa mga EPS worker, inform po natin yung pamilya natin sa Pilipinas na if ever na may mangyari sa inyong hindi maganda sa South Korea at namatay kayo na hindi related sa trabaho, maaari silang mag-i-apply yung inyong insurance. So, pwede po nila akong kontakin. May advice ko sa mga EPS worker natin, try nyo po na i-share po itong video nito sa family members ninyo sa Pilipinas. Hindi naman para abangan yung inyong kamatayan, pero para awareness na rin po sa pamilya natin sa Pilipinas. Mas maganda po na alam din po nila. Kesa naman yung iba kasi hindi nila alam, hindi nila ina-apply. Doon sa pamilya ng mga EPS worker, halimbawa pong namatay po yung inyong kapamilyang EPS dito sa South Korea or kaya naman sa Pilipinas, habang within the contract po nila dito sa South Korea, don't hesitate na kontakin po ako para i-check po natin kung pasok po ba sa Sanghebohom yung kamatayan niya or yung death niya. Para if ever napasok po siya, mai-apply po natin yung insurance po niya. Ito po yung pinaka-importante. Paano po siya binabayaran? So, karamihan sa mga EPS worker natin, hindi po sila nagbabayad nito dahil hindi po nila alam na dapat pala or meron pala silang dapat na bayaran na ganitong insurance. Hindi po siya monthly. Isang beses lamang po siya binabayaran na amounting lamang po sa 20,000 to 25,000. Depende sa age. So, nagbabago po siya. So, ganito po siya bayaran. Halimbawa na tapos na yung first 3 years contract mo sa Korea. So, in-extend ka na ng 1 year and 10 months. Kontakin nyo na po yung Samsung para bayaran nyo po yung inyong casualty insurance or yung Sanghebohom. Halimbawa naman po kayo ay sincere pagdating or pagbalik nyo po ng South Korea, sa first 3 years contract nyo po, kontakin nyo na po yung Samsung para bayaran yung Sanghebohom. Pagkatapos po ng 3 years po ninyo, after sincere po kayo, nag-extend kayo ng 1 year and 10 months, kontakin nyo po ulit yung Samsung para bayaran po yung Sanghebohom. Usually po, meron po silang ibibigay sa inyo na application form. Kailangan nyo po yan i-fill out, i-print tapos i-fill out, tapos ipadala po sa kanila sa Samsung. Or maaari po kayong bumisita sa mga migrant center para tulungan kayo kung paano po siya i-apply. Or maaari nyo po din akong kontakin, itry po natin kung paano ko po kayo matutulungan kung hindi po kayo makapunta ng migrant center. So, yan po yung about sa Samsung Sanghebohom na mga EPS worker dito sa South Korea. So, sana sa mga EPS worker po natin, wag po natin kalimutan o wag po tayong manghinayang na bayaran yung return cost insurance po natin na 400,000 won at yung Sanghebohom o yung casualty insurance natin na napakababang amount pero mapapakinabangan ng pamilya ninyo later. Anyway, yung 400,000 won naman, if ever, makukuha nyo naman po yan 100% kapag pagtapos na po yung kontrata ninyo dito sa South Korea. So sana po naging helpful po sa inyo yung video natin today. So, annyeong!